Kung mahilig kayong magpa-food delivery, madalas niyong makikita ang mga masipag na drivers umulan man o umaraw para lamang maihatid ang mga in-order niyong pagkain. Subalit para sa Foodpanda driver na ito, hindi niya inaasahan na dahil sa isang simpleng bagay lamang, magtatapos na ang kanyang buhay. Magandang araw at welcome mga kakantuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. March 31, 2021, Miyerkules, isang karaniwang araw na naman ito ng paghahanap buhay sa mga tao sa syudad ng Iloilo City. Abala ang lahat sa kani-kanilang mga gawain, pero ng araw na iyon, may isang pangyayari na gumulantang sa syudad. Bandang alas 11 ng umaga, may narinig ang mga tao sa city proper ng iilang putok ng baril. Nang humupa na ito, bumungad sa kanila ang nakabulagta ng katawan ng isang delivery rider. Duguan ito, mukhang wala ng buhay at iniwan lang sa harap ng bangko. Kinilala ang biktima bilang si Jomar Sanchez, Foodpanda rider. Ating alamin kung ano ang nangyari sa kanya at sino ang walang awang tao na tumapos sa kanyang buhay. Noong buwan ng Marso 2021, isang taon na noon mula nang nagsimula ang pandemic sa buong mundo. Marami ang nawalan ng trabaho, nagsaradong mga negosyo at mga natigil sa pag-aaral. Bagaman naging mahirap palalo ang buhay, lalo na sa mga kapuspalad, nagsumikap pa rin ang mga tao para magpatuloy, puna ng mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya at magpakatatag sa mga pagsubok. Isa na sa mga taong ito ay ang butihing ama na si Jomar Sanchez, 29 years old. Isinilang siya sa probinsya ng Iloilo noong February 8, 1992 at pangatlo siya sa 6 na magkakapatid. Nang siya ay tumungtong sa high school, pumasok siya sa La Paz National High School kung saan gumraduate siya doon noong taong 2008. Sa kolehiyo naman, nag-aral siya sa Western Institute of Technology RTS Campus at kalaunan lumipat ito ng Cebu City para maghanap ng trabaho noong taong 2014. Panandali ang panahon lamang siya tumagal doon bago sila nagdesisyon ng kanyang long-time girlfriend na magsama sa iisang bubong at bumalik rin ng Iloilo kalaunan. Taong 2020, biniyayaan sila ng anak kaya nagsumikap pa itong magtrabaho para mabigyan sila ng magandang buhay. Pero hindi naging madali ang mga bagay para sa kanya, lalo na nang nagsimula ang pandemya. Isa si Jomar sa mga nawala ng trabaho na kinailangan itong maghanap ng ibang paraan para kumita. Kalaunan, nagpasya itong mag-apply sa Foodpanda bilang driver at iyon na ang kanyang naging kabuhayan sa mga sumunod na buwan. Araw-araw nitong hinarap ang init, minsan ulan, traffic at iba pa para lang may ihatid ang mga order ng kanyang customers. Ayon pa nga sa asawa nito, maaga pa raw itong umaalis ng bahay at bumabiyahe hanggang gabi. Halos minsan lang daw ito magpahinga at sadyang tinitiis niya ang pagod makabili lang ng pagkain para sa kanilang pamilya. Kapag nasa bahay naman ito, sinisigurado niya rin na makakapaglaan siya ng oras sa pag-aalaga ng kanilang anak at tumulong sa mga gawaing bahay. Ganito siya karesponsable bilang isang ama at asawa. Inilarawan naman si Jomar ng kanyang mga katrabaho bilang mabait, masipag at madaling pakisamahan. Sa katunayan, kapag nga raw may mga kasamahan sila na nangangailangan ng tulong, hindi ito nagdadalawang isip na mag-abot ng kahit konti. February 8, 2021, ipinagdiwang ni Jomar ang kanyang ika-29 na kaarawan kasama ng asawa at anak, pamilya at mga kaibigan. Makikitang ito ay masaya sa kanilang simpleng selebrasyon, pero lingid sa kanilang kaalaman, ito na rin pala ang huling beses na maipagdiriwang niya ang kanyang kaarawan. March 31, 2021, maagang umalis si Jomar mula sa kanila para simulan ang pagtatrabaho. Nakapaghatid na ito ng ilang orders kahit umaga pa lamang at halos walang tigil ang kanyang pagbiyahe. Bandang alas 10 ng umaga, nagpa siya itong bumalik ng bahay para kumuha ng raincoat dahil lumalakas ang pag-ulan. Nakisabay pa nga nun ng kanyang kuya palabas at binaba niya ito sa kanyang pinagtatrabahuan. At dahil palapit na ang tanghalian at mas dumarami din ang mga nag-o-order ng pagkain sa mga ganoong oras, nagpaalam din ito kaagad. Hindi nga tumagal, may nakuha muli itong isang customer.
Ang pagkain ay ihahatid niya sa Malayan Bank, isang bangko na matatagpuan sa Robinsons Mall, banda sa De Leon Street, Barangay Osmeña, Iloilo City. Kaya pagkatapos makumpirma ang order, pumunta na ito sa restaurant para hintayin ang pagkain. Patanghalian na noon kaya medyo traffic sa kalsada at sumabay pa ang malakas na ulan. Gayunpaman, maingat itong nagmaneho para mabilis na ma-deliver ang pagkain upang siya ay makapananghalian na rin. Pagkadating niya sa harap ng bangko, naglakad ito patungo sa pintuan kung saan may nakatayong security guard. Tinanong siya nito kung kanino ang order, kaya tiningnan niya muna sa kanyang cellphone ang pangalan ng customer. Ngunit nang ginawa niya iyon, hindi niya namalayang na ipatong niya pala ang order sa ibabaw ng logbook na dahilan para mabasa ito dahil sa moist ng inumin. Pagkakita ng security guard sa nangyari, uminit ang kanyang ulo at pinagalitan niya si Jomar. Humingi naman kaagad ng paumanhin ng isa pero hindi iyon naging sapat para sa security guard at patuloy niyang sinigawan ang Panda Rider. Habang sila ay nagkakainitan, bigla na lang niyang binunot ang dala niyang baril at pinaputukan si Jomar. Tumangka pa itong tumakbo papalayo pero sinundan siya ng guard at pinaputukan pa ng ilang beses hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa semento. Pagkatapos ng mabilis na pangyayari, tumakas kaagad ang suspect bago pa man nagtipon-tipon ng mga tao sa lugar. Hindi na naisugod pa sa hospital si Jomar at dahil sa dami ng tama ng bala sa kanyang katawan, binawian din ito kaagad ng buhay. Pagkalipas ng ilang minuto, rumisponde ang mga pulis sa lugar pero hindi na nila naabutan ang guard na bumaril sa biktima. Mabilis ring kumalat sa syudad ang balita kung saan marami ang nagpost tungkol nito sa social media. Kalaunan, nalaman rin ng kanyang pamilya ang sinapit ni Jomar mula sa kasamahan nito sa Foodpanda. Dali-daling pumunta ang ate at kuya nito sa bangko at nang makita nila ang nakahandusay na katawan ng kapatid, hindi na sila tumigil sa kakaiyak. Ang security guard na bumaril kay Jomar ay kinilalang si RG Solis na matagal na rin nagtatrabaho sa bangko. Agad naman itong hinanap ng mga pulis at sa kabutihang palad, na-trace nila ito sa loob lang ng ilang oras sa May Sibalom Antique. Dinakip siya ng Lawaan Police at tinurn over din ng parehong araw sa police personnel ng Iloilo City mga pasado alas 9 ng gabi. Habang nasa kustudiya ng pulisya, nagbigay ito ng kanyang salaysay sa nangyari at maluhaluhang humingi ng patawad sa pamilya ng biktima. Sa sarili pa niyang mga salita, humihingi ako ng patawad pero nangyari na ang nangyari. Hindi ko na maibabalik ang kanyang buhay. Humihingi din ako ng paumanhin sa pamilya ng nabaril ko. Hindi ko naman sinasadyang patayin siya. Lubos namang ikinalungkot ng pamilya at mga kapatid ng biktima ang pagkawala nito. Bakas rin ang pighati at pagluluksa ni Daisy Sanchez Pioquinto, ate ni Jomar, habang nagbibigay ito ng kanyang salaysay. Bata pa man, kami ilola kami halin ng gagmay pa kami. Inubra mo man sa iya bata wala na tatay. Tutod ko, linda mo na gabi mo sa pisyo, laging dala-dala mo ginibubuot. Pagtani, sir. Isumbag mo lang mas indunot mo patura, yes, sir. Wala mo lang ging patay. Wala kakawala kung ano sa pisyo nga. Kagina taliging konsideran mo na lang. Gaulan. Tungod lang sa nabasa. Amon mo to ko. Iniisip ko na lang ay gaulan. Gasakripisyo sa kapangita kwarta. Aga pa na sa malakat. Hasta kagahon ka duty na sa para sa bata yan. Pagkaga malakat naman na sa para magita kwarta balan mo ko nga. Ginpalayas kami sa balay.
Napangabudlayan niya para makapangita sila. Listaran. Ako, mas tingkapoy ko, ginuligan putot ko. Huwag ko ginapabalo, mas kinakapoy ko para mabuligan ng sa kay palan ko, kay bata, bansa. Hindi ko gusto magpamunawatag ko. Pero mas kinamo ko may pigado. Wala kami ka pang rabyado tao, sir. Totoo na yung Ikinadismaya naman ng kuya ni Jomar na si Nick Sanchez na hanggang homicide lang ang pwede nilang maikaso rito at hindi murder. Sa ilalim kasi ng revised penal code, ang pagpatay ng may kasamang premeditation o pagpaplano ay maaaring maparusahan ng habang buhay na pagkakakulong. Samantalang ang homicide naman ay isang bailable offense o maaari ka pang makapagpiyansa. At kapag ikaw naman ay mahatulang guilty rito, pwede kang makulong ng at least 12 years sa bilangguan depende sa ibibigay ng judge. Dagdag pa ng kuya ni Jomar, hindi siya makapaniwala na ang masayahin at palakaibigan niyang kapatid ay talagang wala na. Nakasabay pa niya ito kani-kanila lang hanggang sa may tumawag sa kanya na nabaril ito. 10 beses pa niyang tinawagan ang telepono ni Jomar pero hindi na raw ito sumasagot. At nang pinuntahan niya ang bangko at nakita ang raincoat ng biktima, doon niya na nakumpirma na iyon nga ang kanyang kapatid. Pagkalipas lang ng ilang araw pagkatapos ng insidente, April 3, 2021, nagsagawa naman ng Justice Ride ang mga iba't ibang motorcycle riders club sa Iloilo City upang sumigaw ng hustisya para kay Jomar. Ginamit rin nila ito para makapagtipon ng konting kantidad na pwedeng maitulong sa naiwang pamilya nito. April 5, 2021, ang mga Foodpanda riders naman na mga kasamahan ni Jomar sa trabaho ay nag-organisa din ng Justice Ride na sinabayan ng iba pang food delivery riders upang humingi rin ng hustisya para sa sinapit ng kapwa nila rider. Marami sa kanila ang nagpahayag ng pagkadismaya at kalungkutan sa sinapit ng kanilang kaibigan at hinihiling rin nila na sana hindi na maulit ang ganitong mga klaseng krimen. Nang parehong araw, nagbigay din ng statement ang hepe ng Police Station 1 na si Sheila May Sangrines patungkol sa suspect pagkatapos niyang makausap ito. Ayon naman sa kanilang investigasyon, nang mabasa raw ang logbook dahil sa pagpatong ni Jomar ng pagkain doon, napagalitan niya ang biktima hanggang sa nagkasagutan sila. Nawalan di umano siya ng pasensya kaya nagawa niya itong barilin. Malaki naman ang pagsisisi ng suspect sa nangyari pero hindi pwedeng iyon lang ang dahilan niya para pumatay. Payo rin ito na kapag sobrang mainit na raw ang ulo mo o kung nauubusan ka na ng pasensya, mas maiging huminga muna o lumayo muna sa sitwasyon para hindi mauwi ang gulo sa mga ganitong pangyayari. Kalaunan, nauwi naman ang kaso ni RG Solis sa murder pagkatapos nilang nakita na inubos talaga nito ang lahat ng bala sa kanyang baril para iputok sa biktima. Base pa sa resulta ng isinagawa nilang otopsiya, nagtamo si Jomar ng tama ng bala sa kanyang braso, puwetan, likod, tagiliran at banda sa dibdib. Ibig sabihin, halos may intention na rin ito na patayin ang biktima. Hindi niya lamang ito pinaputukan ng isang beses dahil sa galit, kundi sinundan niya pa talaga ito at binaril ng 4 na beses na wari ba'y ayaw niyang bigyan ito ng pagkakataong mabuhay. Pagkatapos ng mga nangyari, marami namang dumalaw sa pamilya upang magpaabot ng kanilang pakikiramay sa asawa at anak nito. Wika pa ni Chona Hamili na asawa ni Jomar, hinahanap-hanap pa rin daw ng kanilang anak ang ama araw-araw na naghihintay ito palagi sa pintuan para sa kanyang pag-uwi. At sa tuwing namimiss niya din ito, kinukuha lang daw ng anak ang larawan ng ama at hinahalikan. Bagaman nakakuha na ng hustisya ang pamilya, habang buhay nilang dadalhin ang sakit ng bigla ang pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Si Jomar ay isa lamang karaniwang ama na nagsusumikap para sa kanyang asawa at anak, nagnanais na mabigyan sila ng mas magandang buhay. Hindi madali ang kanilang trabaho at sana mas maging maunawain tayo sa ating kapwa. Naway patuloy tayong magbigay ng respeto at konsiderasyon sa iba, regardless sa kung anuman ang kanilang trabaho o antas sa buhay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento.
Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.